Nakapag-usap kanina sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at Chinese Ambassador Ma Keqing tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Nababahala raw ang China na magtatayo ang Pilipinas sa mga karagdagang struktura sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Ian Cruz. Sa ginaganap na International Day of UN Peacekeepers sa kapaginado namin namataan, ang Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Keqing. Nakipag-usap ito kay National Defense Secretary Voltaire Gasmin at opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA. Maya-maya pa, napansin namin nasa gilid na ng Tejeros Hall si Ambassador Keqing at si Secretary Gasmin at seryosong nag-uusap. Paalis na ang ambassador nang matanong siya ukol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Have you talked about Spratlys? We talk also about the bilateral relations. I think China is ready to develop the cooperation and the very good exchanges between the two sides, because this year is still the year of friendly exchanges between our two countries. So we are ready to promote the cooperation exchanges. Nang makausap ng media si Gasmin, inamin itong tungkol sa Ayungin Shoal ang napag-usapan nila ni Keqing. Nagpahayag daw ng pagkabahala ang China sa pagdalaw ng mga barko ng Pilipinas noon. They were concerned about the Philippines coming up with structures, additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin Shoal is only for provisions of food and water for the soldiers who are there. Pero natunong din daw ni Secretary Gasmin ang ambassador tungkol sa mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Ang sabi niya ay minomonitor nila yung barko nating nandoon kung magtatayo tayo ng bagong structure. Pero ayon sa nakapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Hong Lei, di raw dapat questionin ng Pilipinas ang presensya ng kanilang mga barko sa Ayungin Shoal, lalo na't nagpapatrolya lamang daw ang mga ito. Nakikiusap din sila sa Pilipinas at sa iba pang bansa na umaangkin sa mga teritoryo na sa South China Sea na tinatawag nating West Philippine Sea na sumunod sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Huwag na rin daw sana tayong gumawa ng mga hakbang na lalo pang magpapasalimuot sa kasalukuyang sitwasyon sa lugar. Pagtitiyak naman ng Philippine Navy, handa silang ipagtanggol ang ating soberenya. We have what you call these units and detachments that are out there in areas where the Philippines, in the areas of the Western Philippine Seas. And we will continue to maintain them and ensure that they are properly supported and sustained. Aminado ang Department of National Defense, nariyan talaga ang banta dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya naman ang mga tropang Pilipino, iniiwasan daw ang dangerous maneuvers at confrontational moves upang hindi mauwi sa gulo ang lahat. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.